Ang alamat ni Medusa. Noong unang panahon, sa malayong kahariang napapaligiran ng malalawak na hardin at makukulay na bulaklak, may isang dalagang nagngangalang Medusa. Siya ay kilala bilang pinakamaganda sa kanilang bayan. Mahaba ang gintong buhok, mapupungay na mata, at ngiting kayang mapatahan ng kahit sinong nalulungkot. Ngunit higit sa kanyang kagandahan, si Medusa ay kilala sa pagiging mabait. Madalas siyang tumutulong sa pagtatanim, maghatid ng pagkain sa matatanda, at magbigay ng payo sa mga batang umiiyak. Ngunit sa kabilang bahagi ng kaharian, may isang diwata na nagbabantay ng kagandahan, si Diwata Silena, na sobrang ipinagmamalaki ang kanyang ganda. Nang mabalitaan niyang si Medusa ang pinakabinibigyang puri ng mga tao, unti-unting nagdilim ang kanyang puso. Paano naging mas maganda sa akin ang isang immortal? Bulong niya habang nakatingin sa mahiwagang salamin. Isang gabi, habang naglalakad si Medusa sa hardin, biglang lumitaw si Diwata Silena sa gitna ng malamlam na liwanag. Medusa, sabi ng diwata, ikaw ay hindi tunay na maganda. Iyon ay guni-guni lamang ng mga tao. Natigilan si Medusa, ngunit bago pa siya makasagot, itinaas ng diwata ang kanyang baston. Kung ano ang hinahangaan nila sa iyo, iyon ang gagawin kong nakakasuklam, wika ng diwata. Sa isang kisap mata, kumislap ang hangin at nag-iba ang buhok ni Medusa. Naging mga ahas na humihis at gumagalaw. Ang kanyang dating mapagmahal na tinig ay napalitan ng mababang halakak ng kalungkutan. Simula ngayon, ang sinumang titingin ng diretsyo sa iyong mga mata ay magiging bato, sabi ng diwata. Napaiyak si Medusa at tumakbo palayo. Wala siyang nais kundi bumalik sa dati. Ngunit natatakot siyang may masaktan. Pumunta si Medusa sa isang liblib na kuweba sa gilid ng bangin. Doon siya nanirahan, malayo sa mga tao, upang walang sinuman ang mapapahamak. Sa bawat araw na lumipas, wala siyang ibang ginawa kundi umiyak at humihingi ng tawad, kahit wala naman siyang ginawang masama. Isang araw, may batang naligaw papunta sa kuweba. Nang marinig ni Medusa ang pag-iyak nito, nagdalawang isip siya. Kung lalapit ako, baka magiging bato siya, bulong niya. Pero nanaig ang kanyang kabutihan. Mula sa dilim, siya ay nagsalita. Huwag kang matatakot. Lumabas ka sa kuweba. Doon kita matutulungan. Sumunod ang bata at nailigtas mula sa bangin dahil sa paggabay ni Medusa. At doon nagsimula ang usap-usapang kumakalat. Ang kwentong may nilalang sa kuweba na hindi nakikita, ngunit tumutulong sa mga nawawala. At tuwing may makikitang malamlam na anino sa kuweba sa gilid ng bangin, sinasabi ng mga tao, iyan si Medusa, ang dalagang kahit isinumpa ay piniling maging mabuti. Ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa mukha, kundi sa pusong marunong magmahal kahit nasasaktan.